sakit. Oo. Akala ko nga si Kuya BG kasi malasakit, di ba? Identified sa kanya. Oo. Pero ngayon, meron daw nagpalutang naman si Senador Ruben. Oo. Ruben Padilla. Oo. Sabi niya, hindi, I me. Parang babae sa babae. Di ba? Ganun ba? Yes. So ngayon, ano naman sa kabila? Ito ang pangtapat, Jen. Ha? Sige Di ba nga. nung nakaraan, bago pa yung announcement ni BP Sara, Oo. nagsalita naman si Bam Aquino na ayun, dapat yung mga kaso sa ICC, dito nangyari yan. Dito dapat litisin. Yun. Wow. Di ba? Tapos, ngayon ay inupakan naman siya ng mga kakamping niya. Tsaka kadilaw. Oo, Kaping, kadilaw. kaping, Naku tsaka po. kadilaw. Na nagkawa. Sabi na, naku, ano nangyayari sa atin? Ba't nagkakaganon? Oo. Kasi si Bam Aquino, kung matatandaan nyo, noong nakarang eleksyon, siya ang #1 sa Oposisyon. sa opposition. Yes, Oo. #1, Bongo, di ba? Oo. #2, siya kaagad. Bagamat hindi sa miyembro ng Alyasa ng Bagong Pilipinas. Hindi, oo. Tama. Kaya, ibig sabihin, kung contender ang titingnan mo, siya nga yung pinaka malakas. Pwede. Kung ang pagbabatayan natin ay last election, pero May pinakamaraming boto bilang senador. oo, Yes. kaya lang, Oo. ginugulo nyo ngayon, parang binabatikos ninyo. Hindi. Yan na yung tinatawag na tawid. Parang tawid. Tawid. Ganun. Ayaw sabihin nun. Nung unang panahon, kapag ganyang nagkakaroon ng alugan sa politika, tawid ilog eh. May tumataas. May tumatawid na sa kabilang ilog, di Para ba? magkaano? Oo, ngayon iba. Oo. Medyo mahirap ngayon, medyo malayo laban. Mahirap tuwid. Tawid dagat ngayon, tawid dagat. Eto na. Oo. Ano sinasabi natin? Tawid West Philippines ngayon. Hindi. Kung ganyan lang na Oo. may pumupuna kay Bam Aquino, ito kaya, ano kaya mga magiging reaksyon, Jen? Ba? O ano nga? Alam mo ba kung sinong nag-meeting para Parang kinakabahan. sa unang pagkakataon, Nagpapalpitate ako dyan. Nelson, sa medyo- napakahabang panahon ng politika sa Pilipinas, mukhang magkakaroon ng panibagong unit team. Totoo? Ha! Ang tagal na. Delayed ang reaction. Di ba yung naunang unit team, berde at pula? Oo. Di ba? Ngayon. North to south. Oh. Mukhang nagkatotoo dyan yung haka-haka natin mga nauna. Na ngayon, maaring maging pink at pula. Pink at pula. Pagka pinaghalo mo yan, pink at pula, magiging ano yan? Parang violet ba yun? Pusya. Pusya? Pusya. Spell pusya. Red na lang. Red tayo. Red na lang. Kaganda-ganda. Alam mo kung bakit ito ang ugong-ugong na pinag-iisipan ngayon? Bakit daw? Kasi, nag-meeting Jen. Sino? Alam mo kung sino nag-meeting? Sino? Sino yan? Nako, at confidential yung meeting. Pero nalaman Hindi mo natin, alam. ha? Oh. Confidential, Hindi pero, mo nga alam. pero ipinaalam. Ako hindi ko alam. Mag-meeting Hindi sila. ko alam. Oo. Hindi ko alam. Si Pangulong Bongbong Marcos, Okay. o hulaan niyo kung sino ka-meeting. Sinabi mo na kayo na, di ba Makino, sabi mo? Pangulong Bongbong, tsaka Dilaw, Pink, hindi Bamakino? ba Makino ang kapi? Magugulat ka rito. Saan ang gara, yun, no? Nakita ko. Ano, tsaka Lagdameo? Bumubulong-bulong si... Lagdam yan. May kamiting pa tayo iba sa likod. Yung Sabi niya. dati niyang kalaban, Ano ba? Sino yan? Mayor Leni Robredo. Ay! Oo, di ba magkalaban sila sa Vice President. Oo. Nagkalaban din sa pagkapangulo. Oo. At ngayon, hindi sila mag-aakala na bakit sila magmi-meeting dyan? Sa tingin mo, anong pinag-usapan? Baka naman kapakanan ng taga-Naga. Kasi mayor ng Naga siya, no? Oo. O ano ba kailangan nyo dito sa Naga? Di ba? Naga-uunlad ba kayo? Kayo ba po ano? Baka naman yun ang pinag-usapan. Mare. O nag-prepare kayo? Nag-prepare ngani ka mo. Sabi ng Bisaya eh. Ngani. Ano pala, Bicolano. Siguro maganda ang magpaliwanag dito ay si Jose Claire Castro. Ay, paliwanag. Total, maganda yung book niya nung isang araw. Ngayon kaya, ano itsura? Pakinggan nga natin. Yusek? Yung Oplan kontra Baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo.
Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon. Dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Ayun, magkikita pa lang pala. Pero, akala ko naman sandali, nag-meeting na. merong nakuy daw ako eh. Oo. Ano yung February 21? Anong araw yun? Ano meron nun? EDSA yun, EDSA. EDSA? Sabado. simula. 25 yung ano. Oo, EDSA simula. No? It's a people power. Oh, EDSA People 25. Power. no? 21 Saturday. Oo, so 22 ibig sabihin, Sunday, oh. yung araw ng paghihiwalay, gagawing araw ng pag-iisa naman ngayon. Pag-iisa, yun. At saka Hindi, sa dami pero ng, ha? yun naman pala, kontrabaha naman pala. Yun nga, sa dami Hindi nga ng- kontra. Hindi kontra Sara. Oh. Oo. ba't naman sa dami ng kontrabahang pupuntahan, di ba? Hindi, malakas magbaha doon sa Naga. Oo, kasi sa Naga medyo yan. Tama na. At saka ang balita ko, ang dami nang kumumbinsi kay Nanay Leni, Ayan, talagang masaya na siya ngayon sa pagiging mayor ng Naga. Hindi, baka naman hindi personal siya, kundi yung mismong alyansa ng dalawang grupo. Di ba? Pwede. Kasi leader sa leader eh. Tama. Oh. Tignan natin kung anong mapag-uusapan. 21 pa naman eh. Oo. Akala ko naman nangyari na. Hindi pa pala. Subaybayan ng susunod na kabanata. Nagkamali na naman ako. So, So, abangan natin. Maganda yan. Oh. maganda. Kasi kung magtatandem sila, ibig sabihin mo, si nanay, kung sa halimbawa lang, ito naman ay hypothetical lang. Si si Mayor Leni ang magiging presidente, bababa sa pagiging vice-presidente si PBBM. Ay, hindi naman siguro. Kasi bawal na siyang tumakbo bilang presidente. Pangulo. Ibig sabihin, pwede naman tumakbo. Pero pwede naman siya mag-slide down bilang vice president? Bilang vice president. Pwede ba yon? Pwede. Walang nalalabag sa... Kasi dati na itanong na yan, pag-usapan eh. So nakikita mo yung ganong senaryo? Hypothetical nga lang. Oo. Hypothetical. Pero no? nakikita mo? Pwedeng mangyari yun. Kung talagang makukumbis, sabihin natin, kasi si Nanay Leni, pwedeng sabihin niyang, so babae sa babae yung ulo. Di ba? Medyo mahina ngayon si Nanay Leni. Pero ang buong pwersa halimbawa ng gobyerno, kasama niya si BBM, pwedeng lalakas kung susuportahan din siya. Madam Auring, ikaw ba yan? Lalakas! Yeah, di ba? Pwede yan. Akala ko pa naman, sinasabi mo kay na Nelson, ay si Bam Aquino at saka si Pangulong Bongbong ang magpupulong. Yan, Aquino at saka ano yan, Marcos, yan, medyo mabigat-bigat na laban yan. Ako naman, Jen. Magkakasundo. Ito naman, Jen. Ha? Ang isa pang senaryo, di ba, kumambyo na nga si Bam na ikinagalit ng kanyang mga kasamahan no? Na para bang ang kanyang statement ngayon ay pro-Duterte na. So ang sabi naman ng iba, baka naman maging ano ito, kung si BP Sara na subukan na niya ang tandem kay Marcos hindi maganda. Kasi minsan di ba pagka nagtitimpla ka, minsan magpapalit-palit ka ng trial and error, di ba? So kung hindi ubra kay Marcos, baka naman masarap at maganda ang timpla kung Duterte, Aquino. Saka kung titignan mo talaga, ang Duterte at Aquino ay walang masamang tinapay. Pero nga. Wala. Maliban doon sa ibang supporters. Hindi, kaya lang ibang naman nagkaroong nakapaligid. hidwaan ang Aquino at ang Duterte dahil kinilingan ng Duterte Ang Marcos. Okay na ang Marcos at ang pink at dilaw. Di pwede nang okay ang
Aquino, Dilao. Aquino, Hindi, pero Dilao din si Bam eh. hindi, pero Aquino at Duterte pwede rin. Oo. Pwede Diba? rin, no? Walang ano doon. Walang nakikitang balakid kapag nagkaganon. Wala, yes. Alam mo naman sa politika. Di ba? Yes, Walang tawid. ano. Tawid. Tawid tsaka sanib. Oo, tawid sanib. Oo, tawid dagat. Dati, tawid ilog lang. Malapit-lapit. Ngayon, tawid dagat na. Yun na Pwede nga. pa rin eh. Oo. Pero so ngayon positioning na, Nelson, ha? Oo. Pero ang sabi naman, meron doon siya nagpapalutang, sino ba isa na nakita ko? Baka naman daw Lenny Riza. Para parehong babae-babae. Risa. Risa Ontiveros. Ontiveros. Senadora Risa. Senador Ben. Okay. Hindi, nakalimutan ko lang. Pasensya po. Senadora Risa Ontiveros, partner niya si Nanay Lenny. Tapos ang makakalaban nila, BP Sara at saka Aimee. So apat na babae ngayon ang maglalaban-laban daw. May mga ganyang naglalabasan ngayon ng mga balita. Pero ang titingnan natin is yung baluarte. Ayan. Oo, Ano ba ang tama. baluarte ni Risa? Buong Pilipinas. Hindi kailangan kasi may stronghold ka eh. Ganun Na ba? tinatawag na baluarte mo talaga na makakatulong kapag tumakbo ka. Ang kanyang hatak daw ay kababaihan. Kasi matagal siyang representante ng mga kababaihan. Di ba? Alam mo naman ang kababaihan, mas marami sa kalalakihan yan. Kaya ngayon nga, ang tawag doon, ang makikita mo na ngayon si Senadora Risa, kasi last term na niya ngayon eh. Matatapos na ng kanyang term sa 2028. So kapag ka nagkataon, hindi sa tatakbo, ayun, wala sa posisyon. Kaya ang inaay niya ngayon ay pwedeng mas mataas. Kaya nagpapa-float-float siya. O yun, pwedeng presidente nga, pwedeng vice-presidente. Ang nagpapa-float si Llamas. Ganun ba? Ba't ano ba yung, siya ba ang campaign manager ni Hindi ko alam. Hindi ko alam anong relasyon nila. Yun lang. Alam ko lang magkakampi sila dati. Yun, oo nga. Si Nelson, baka may alam niya. May alam ka ba doon, Nelson? Wala. Ano, Roland Llamas ba yun? Ano? Ronald. Ronald Llamas. Yes. Yan ang malungkot, na kapag parating ang eleksyon, wala tayong mapagpilian. Di ba? Wala. At least dalawa. Bakit? Kasi anong ginawa nyo nung hindi eleksyon, di ba? Hindi ba? Hindi ba tayo magtataka mga babayan? Bakit ganun? Bakit pagdating ng malapit na naman ng eleksyon, ilang taon nang lumipas, mag-aanim na taon na naman, Oo. bakit yung isang tao lang ang sinasabi nating pwedeng maging presidente dahil ito ang posibilidad na manalo? At yung mga matitino na sabihin natin at yung mga nagsasabing mahal ang Pilipinas, anong ginawa ninyo? Hindi, may mga nag-attempt naman, Nelson. Di ba, Kuya Benny? Mga may nag-attempt na kasi alam nila, presidentiable na talaga yung BP Inday. Sino ang pwede nilang itapat? May in-attempt nila kung sino-sino, pero lahat parang pumapalpak. Ayun na, yung sinasabi natin. Pumapalpak eh. Ibig sabihin, ano naman kasi yan, makikita ng tao di ba? Oo. Na, una, baka hindi tama yung mga kasama yung tao. Pangalawa, hindi kayo, yung sinseridad hindi nakikita Oo. Di ba? Ngayon, ang ina-attempt nila, ito, kitang-kita naman natin, kahit bagamat walang formal na pagpapahayag, yung John Vic Remulla. Di ba, last month ka, sabi ng Secretary John Vic, kaya ko patakbuhin ang gobyerno ng Pilipinas. Sa bagay. Oo nga naman. No? Pwede Kaya ko. It's too late to judge, di ba? Yes. Pero lahat tayo kasi abangers eh. Yes. Sabi ng Secretary John Vic, lahat kayo abangers lang muna kayo, ha? Stop, look, listen. Yeah. Standby lang muna kayo. Standby Pero lang kayo. alam mo dyan, ang magpapabigat pa ng labanang ito ay yung kung tawagin ay yung underdog ka, di ba? Kasi sa kasaysayan Dark horse. Yung dark horse ang sa pinaano. kasaysayan ng Pilipinas sa eleksyon, matatanda mo nung namatay si dating Pangulong Cory Aquino, Oo. ang kandidato na si Mar Rojas Yes.
Nagpalit sila, nag-switch, di ba? Nagtumakbo si Noynoy kasi nga nawala. Biglang patok, biglang palo si biglang palo. Noynoy, At si Senador Antonio Trillanes, kaya siya naging senador dahil dun sa underdog din siya. Oo. Di ba? Pinakulong siya ni Gloria. Nakakulong siya, nanalo pa rin, di ba? Oo. Ngayon, eto ang problema nung mga ayaw manalo si BP Inday. Oh. Lahat ng elemento ng pagiging underdog nasa kanya eh. Di ba? Ang daming kasong isinampa. Ang daming kung ano-ano. Lalo nilang pinalalakas. Eto yung pinakahuli. Ito yung pinakahuli. Yung sulat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kapag ka ito ay binasa mo, ewan ko na lang kung hindi ka maawa o hindi ka maliban nila siguro kung galit na galit ka sa taong ito. Bakit? Ano ba ang... sabay lumiham? May liham siya din sa Kayo ICC. sa ICC? Sa ICC. Kala ko lumiham kay Pangulong Bongbong. Gusto mo basahin ko? Sige nga. Oh, para baka- kasi sabi mo talagang maluluha tayo, no? Yun yung sinasabi ko, baka nagdeklara si BP kahapon. Itong sulat na ito, 17th ang peche. Pero kasabay ng birthday pa kay Benny. pero lumabas kahapon lang din ito. Medyo bandang hapon na, gabi na. At nakalagay dito ay, babasahin ko po mga kababayan, ng buong buo, ha? I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. Tama, naka-schedule kasi yan. So, in-expect natin by January 23, Monday, Hanggang 27. ay haharap siya. Sabi nga nila, tinatanong nila, magpapakita kayo sa TV? Winave na niya. So, winave na ng Ayaw na dating niyang Pangulo. umattend. Oo. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom Okay. through the use of communications technology. An original copy of this waiver with my signature is in the hands of my lawyers. Sa kanyang liham, Jen, kahit pa... Hindi siya atin, di ba? Oo. Kahit pa lagyan siya ng TV doon, ayaw din niyang panoorin. Ganon. My reasons are as follows. Okay. Dito na, Jen. Dito na... Ano ang mga kadahilanan? Bakit siya hindi harap? Hindi niya panonoorin? Ito na. Oo. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. Hindi niya kinikilala ang ICC. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. Yan. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane especially chartered for this purpose. To claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims had been peddled by my political opponents for many years. And as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those who desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Rodrigo Roa Duterte. Mabigat, ano? Madami yung kanyang mga naging pahayag. Sabi niya, ayaw kong pumunta dyan, makikinig ako sa hearing, na ilang saglit lang, hindi ko na matandaan kung ano nangyari. Parang sinasabi niya dito,
makakalimutin na siya, no? Oho. At hindi na rin niya inaalis ang posibilidad na anumang oras ay doon na siya mamamatay sa kanyang bilangguan. Ayun, mabigat nga. Tapos yung mga request pa niya, kahilingan, ayaw pang pagbigyan, ano? Ng ICC. Kaya yan ang sinasabi natin, di ba? Oo. Doon sa elemento ng pagiging ikaw ang nasa ibaba, ay nandun na lahat sa panig ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga lahat ng awa Lahat ng na, tao oo. sa kanya ngayon. Ang mabigat dyan, yung tinanggap na ni PRRD na doon na siya mamamatay. Kaya nga, Oo, tinanggap niya, yung sinulat niyang ganyan, napakasakit nun para sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. kaya napakahirap tapatan eh. Oo. Dahil unang-una, mataas sa rating, mataas ang Trust lahat. rating, etc. Tapos, Confidence. personally, siya mismo ay nandun ang elemento ng awa at siya yung ginigipit, di ba? Oho. Plus, ito pa yung kanyang ama. Hindi ba? Parang apakahirap nga naman. Kasi itong itatapat mo rito na meron din ganito mga elements. Oho. Tapos tanggap na niyang doon na siya. Oh. Well, kung ang iba ay, baka naman yung mga anti-Duterte natutuwa sa bagay na yan. Hindi, pero tignan higit niyo rin, na- yung elements na yan, noon ang may taglay niyan, si Lenny. Dahil namatay din yung kanyang asawa Oo. sa larangan ng pagtatrabaho. Si Secretary Jesse. Jesse Robredo. Oho. So, ang tao, yung awa nasa kanya. Oho. Pero would you imagine, eto buhay. Buhay na unti-unting dinudurog at niyuyurak doon sa ICC. Mas mabigat yan. Mas mabigat Kasi to. yung pagkamatay ni Cory, sa karamdaman Sa natin karamdaman, yun. Ito yes. naman ay aksidente. Oo. Ito mahirap. Mahirap ano ito kasi buhay pa eh. At nakakulong. Parang yung pagkahabag mo dito ay hindi kayang tapatan nung dalawang naunang kamatayan na yung isa sa sakit, yung isa sa aksidente. Hindi ba? Oho. Ayan ang sinasabi natin na paano mo ngayon tatapatan ang mga elemento na ito. Eh, baka naman may maisip din sila. Yung mga kalaban. Yung mga posibleng kalaban. Kasi ang epekto niyan, Jen, ito yung mabigat na underdog, di ba? Oo. Kung tawagin. Kapag ka tinapatan mo yan ng kalaban, lalong magiging di ba? Lalong magiging underdog yan. Pag tinapatan mo ng tapos pagka binira mo, Oo. naku po, balik sa'yo yan. So, ang suntok mo, papunta sa kanya, balandara sa'yo yan. May ano Ay, eh. di ba? Oo, may buwelta. Yan ho ang... Hindi natin sinasabi na kung anong mangyayari. Pero based on history, political situation sa bansa, yan po ang realidad. Di ba? Hindi, alam mo ang tanging paraan para ma-overcome nyo itong sitwasyon na ito? Ang tanging paraan lang dyan, pakita kayo na mabuti sa bayan. Gumawa kayo ng mga bagay na mas magaling pa sa ginawa nila noon. Tama, no? Hindi yung puro... Huwag yun nang apihin yung tao. Huwag nyo nang apihin, huwag nyo nang dikdikin. Oho. Kasi lalong sumisikat. Di ba? Pwede rin. Okay ha, ito. Magandang teorya din yan. Oh. I-assume natin. I-assume natin na na-impeach. Oh. Na hindi na makatakbo. Oh. Nandyan yung kapatid. Nandyan si Pulong. Nandyan si Basti. Ganun din eh. Oho. Tuloy rin ang tuloy. Di ba? So, kukuha din ng simpatya. Kukuha rin yung mga ng yun. simpatsya yung mga yon. So, ang mangyayari, magiging in vain lang yung gagawin nyo doon sa taong dinudurog nyo. So, ang pinakamagbuting panlaban dyan, magpakita ka na lang ng mabuti, mas Pakitang magaling ka. gilas ka, na mas magaling ka. Mas magaling. Na mas karapat-dapat ka. Di ba? Oho. Dahil gaya ng sasabihin natin, talaga namang ang bawat politiko ay may weakness. May kahinaan ba? Totoo. Kumbaga, makikita mo, mahina siya rito. Mahina siya sa math. Di galingan natin yung math.
Oho. Mahina siya sa serbisyo. Ay, di galingan natin yung serbisyo. Oho. Sa ganung paraan, maaaring matabunan natin yung kasikatan ng isang tao. Lalo ang vice presidente, wala namang gagawin yan. Wala namang trabaho ang vice presidente kung Yes. magabang lang magabang, di ba? Kasi una, wala siyang cabinet position. Kaya kung gagalingan ng kasalukuyang administrasyon ng kanilang trabaho, Baka sakali. baka Hindi pa huli. hindi pa, meron pa Hindi pa dalawang huli. taon May mahigit dalawang eh. taon pa eh. Oho. Kaya sa atin, doon sa mga nagpapayo sa ating kagalang-galang na Pangulo, Oo. kagalang-galang ha, Yes, tama naman. siguro naman it's about time, payuhan nyo naman ang tama. Na yung bagay na ikabubuti ng bayan at matatandaan ng taong bayan, doon tayo. Eh ano ba ang reaksyon ng Malacanang, Nelson? Saan? Ganun ba? Sabihin gumanti ba sila ng medyo may pagkaawa sa pahayag kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba reaksyon? Merong reaksyon ng Malacanang sa Sige pamamagitan po ni Jose Claire Castro. Meron Ayun. ba? Ano nag-reaction? Ay, pakinggan natin. Ano reaction? Jose Claire, anong masasabi mo kay BP Inday? Wala yata Wala reaction eh.